Thank you, Jesus. Sila ni Brother Carl, pasalamatan natin si Jesus in advance. So, thank you, Jesus, for your provision in advance. Thank you, Jesus, in advance sa aton nga Sunday School room. Thank you, Jesus, in advance sa mas dako nga service or salakyan nga pangsugat naton sa kaming awan. And thank you, Jesus, in advance sa Holy Ghost nga ipanagtag niya sa mga kabataan nga ari diri. Kay tanan nga wala pa sa Holy Ghost. So thank you, Jesus. May God bless you in Jesus' name. Please take your seats. Sa aton nga kabuhi may mga butang hapos lang. Hapos lang bitbiton, hapos lang dalahon, o kung mag-an lang. Ang aton nga bag, mag-an lang. Especially kung weights ka bala, gym ka, workout, ang 10 pounds or 20 pounds nga dumbbells, mag-an lang. No? Hindi ba, Brother Mark? Kayang-kaya. May mga responsibilidad kita nga mag-an lang. May mga kabugatan nga daw makaya ta lang. Pero may mga bagay nga nagabugat samtang nagadugay. Kag kung sige naton dala-dala. Amen? For example, ginpauyat ka sa isa ka baso nga tubig. Sa una, hindi man nabugat. Mga 1 minute, ipakita ko sa inyo, si Brother James. So, tindog, pakita sa ila. Manawa, diri ka sa tubang. Amon mo na 1 minute, kaya? Okay. Mga 5 minutes. Kaya. Pero kung pauyatan sa imo mga 1 ka oras, kaya? So for sure, mga alay gid ang imo nga kamot. Dira ka lang sa malay mo kamot ha. Okay, hindi mo na kaya? Okay. Thank you, Brother James. So, kung dugay naton nga ginadala-dalang sa kabutang, makapoy, biskan ano pa na ka mag-an. No? Pero kung sige mo bit-bit ang isa ka butang, bisan ano pa na kagamay, amat-amat na siya nga mabugat. So, amo man na sa aton nga kabuhi. Kung nagasige kita dala-dala sa mga hinanakit, sa mga hibubunot, nga mga nagapubugat sa aton tagipusoon, kung hindi ta napagihatag or itugyan sa Dios, bisan ano pa na kagamay, maabot gid ang time nga kapuyon kita sa ngala ka bit-bit sina. Kag isa na dira sa aton nga ginadala-dala ang bitterness o kun ang pagkapait sang aton nga espiritu. Ang bitterness nagasugod sa time nga nasakitan kita. Sang na-offend kita. Sang napila sang aton balatyagon. And at some point sa aton nga kabuhi, naga-experience kita sang bitterness. Katanan kita. Kay wala man diri manhid sa aton. Kaday sa kita mayara kita ego nga matandog mo na gani masakitan, maaragoy ka. Kung hindi tayo na paghatag sa Diyos ang sakit sa aton nga balatyagon, hindi ta mapyaran, amat-amat ginalamon na kita sang bitterness. Galaway ang aton espiritu. Kagkalaway sa mga words nga nagagwa sa aton nga baba. We can come to church, we can worship, we can smile at people, pero may bit-bit kita nga bitterness.
Because most of the time, ang iban nga tao, wala na iya kabalo sang aton balatsagon, sang kondisyon sang aton nga heart. Hindi man na nila makita kung nagalain ang imo buot sa isa ka tao. Maybe may nagsakit sang imo buot sa imo nga balatsagon. Maybe may nag-betray sa imo or may nag-disappoint sa imo or may nagpakahuya sa imo. Maybe may ginhambal sa imo nga hindi mo malimtan sa sobra kasakit. Or may nag-ubra sa imo sang injustice or unfair ang pagtrato sa imo. Or ang tao nga lapit sa imo or ang tao nga ginasaligan mo gid, amo pa to ang nagsakit sa imo balatsagon. And usually amo gina ang kakatabo kung sino pa tong lapit sa imo, siya ginang pinaka tao nga makasakit sa imo balatsagon. Kaya kung ang tao wala relasyon sa imo, hindi man na siya makapila sa imo balatsagon. Kag bisan nagligad na ang panahon or dugay na natabo, ara pagidgyapon ng sakit. Naka-move forward ka na physically, pero ang imo nga heart wala pa. Fresh pagidgyapon ng sakit. Kag every time madumduman mo ang natabo, every time madumduman mo ang ina nga tao, daw puros lang negative. Daw wala gid positive. That is bitterness. Kisa mas nagalantaw kita sa sala sang iban nga tao sa aton. Na nagakalipat na kita sang aton man nga mga sala. Mga sala nga ginpanas man lang gani sang Dios. Pero ang sala sang iba na mo tong halata ka emphasize. Hindi tagid malipatan. So, imagine no nato no, nag-atubang kita sa Dios, kag may listahan kita sang tanan-tanan nga ginobra ta nga sala. Ang tanan naton nga pagpasaway, ang sala naton nga mga desisyon, ang tanan naton nga failures, ang tanan nga ginapinsar ta nga makasasala, ang kada disobey naton, ang mga sala naton even in private. Ang pagpili ta sang sala bisan kabalo kita sang husto. Pero despite sa tanan wala kita ginsilutan sang Dios. Imbes judgment ang nagakabagay sa aton, gintagaan niya kita mercy. Gintagaan niya kita kaluoy. Imbes kundinahon kita sa Dios, ginpatawad kita niya. Imbes talikdan kita or bayaan kita, ginbaton kita gyapon sang Dios. Pero kita yaong kisa, hindi gid ko makapatawad, no? Bahala na kay sakit-sakit gid sang ginobra sa akon. Or hindi gani mambal kita, nakapatawad nako. Pero ang aton nga tagipusoon, ang aton nga attitude, ang mga words nga nagagwa sa aton nga baba, nagapakita nga wala pa kita kapatawad. So, amo ni ang aton nga tun-an subong aga sa parable of the unforgiving servant. So, abrihan nato ng aton nga Bible sa Matthew 18 verses 21 to 35. Matthew 18, 21 to 35. So let's all stand to read the Word of God. So reading verse 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king, which would take account of his servants. And when he had begun to reckon,
one was brought unto him which owed him 10,000 talents. But for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold, and his wife and children, and all that he had, and payment to be made. The servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Then the Lord of the servant was moved with compassion, and loosed him, and forgave him the debt. But the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest. And his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, Have patience with me, and I will pay thee all. And he would not, but went and cast him into prison, till he should pay the debt. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry, and came and told their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all that debt, because thou desirest me. Shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? And his Lord was wroth, and delivered him to the tormentors, till he should pay all that was due unto him. So likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So let's pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this wonderful day. Thank you for your presence this morning, and thank you for your word. We pray, Lord, nga updan mo kami sa sining aga. Bless us through your word and help us realize sa mga butang na ginanglan namon makita. Kung may ara kami bitterness sa amon nga dughan or unforgiveness, ipakita sa amon Jesus. And kung may pride kami sa amon kaugalingon, ipakita sa amon. Kung ano man ang nagapabugat sa amon kabuhi, Lord, buligi kami nga madula ina, kag tuloy kami nga isurrender sa imo tiilan ang initanan ng mga bagay. All of this we pray in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. We say, Praise the Lord. Praise the Lord. Please take your seats. So, ang aton nga message subong is, You were just forgiven. Ginpatawad ka lang. Brother James, kapamate. Pamate, hindi ka mo mag-istorya. So sa aton nga text, no, sa sini nga time, si Jesus nagatudlo sa iya mga disciples kung ano ang ila obrahon, kung may tao nga nakasala sa ila. So namangkot si Peter kay Jesus sa 21, Lord, how oft shall my brother sin against me and I forgive him? Till 7 times? So pila ka beses ko dapat patawaron ang utod ko nga nakasala sa akon? Pila ka beses niyo patawaron ang mga tao nga nakasala sa imo, Brother JR? Pila ka beses? Kung nakasala siya sa imo, kag masay siya sorry, kapila ka beses mo siya pwede patawaron? Kadua. So siling sang aton nga scripture, siling ni Peter sa una, 7 times bala Lord. Dapat ko siya patawaron 7 times. So gapinsar guro si Peter nga ang 7 damo naman na. No? Kaya ang tao daan niya normally budlay gid magpatawad. O kaisa da okay pa. Pero kung ikadua, ikatatlo, budlay na. Ay iban kaysa pa lang budlay na ibalik ang pagsalig. So ang tao budlay gid magpatawad. Pero ang sabat ni Jesus kay Peter,
the 22, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So si Peter nag-assume nga 7, patawaron ko ang utod ko, kapito ka beses. Hambal ni Jesus, hindi lang 7, kundi 70 times 7. 70 times 7, Brother Carlo? 70 times 7, pila? Mga sagad sa math. Brother Ken. Ay, grabe, damdam mo. Sister Kiana. 70 times 7. Mayo manigali may math, no? Abi ko, Bible eh. $490 si Brother James kasi agad niya sa math eh. So, 490 times sambal ni Jesus. Kapila patawaron natin utod? 490 times. Now, kung padalman tanay, no, ang hambal ni Jesus nga 490 times, hindi bot silingon nga pagka 491, hindi na kita magpatawad. Okay, si Jesus nagatudlo nga hindi ta pag-isipon kung magpatawad kita. Amo na again 70 times 7 ni Jesus para damo, para hindi ta maisipan. Sino din nagalista sa mga ginpatawad na nila? Sino na nag-record good, okay? Si brother ka 3 times pa lang ka 3 times pa lang niya siya nakasala ka napatawad ko siya katatlo. Si sister kalima. Si brother ka 490 na niya, isa na lang wala na niya. Tapos na niya isa na lang. So hindi muna ang punto ni Jesus. Forgiveness is not about keeping score. Kaya kung tandaan man sang Diyos ang aton nga mga sala sa iya, hindi man kita makapasar. Bisan 490 na i-times mo pa sa 10, sa kadamo sang aton sala sa Dios basi kulangon pa ina. Kung mag-isipay lang kita sang sala. Pero ang Dios wala niya kita ginalansang sa aton nga mga sala. Nag-fail kita, naghinulsol kita, nagbalik kita sa iya, nagdangop kita sa iya kag ang Dios padayon gid nga nagahatag sang iya nga mercy. Kay ang iya mercy sang Dios unlimited. They are new every morning. So nga kitaya mabutang kitaya sang limit, no? Kung maghatag kita mercy sa iban. 23, therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. So ang ginharian sang langit kaangay nga may isa ka hari nga nagpanukot sa mga utang sa iya mga alagad. And when he had begun to reckon, one was brought unto him which owed him 10,000 talents. So may isa ka servant nga gindala sa hari. Kag may utang siya, pila? 10,000 talents. Ano gani magambal kita talents sa parable of the talents? Kung madumduman ta pa. Dako nga kantidad sang kwarta. From the Greek word talanton, which means a large amount of money. Kag ang isa pa lang ka talent, equivalent sa more or less 15 to 20 years nga sweldo sa isa ka ordinaryo nga worker. Isa pa lang ka talent, 15 to 20 years na nga sweldo. Ano ang hambal sa scripture? Pila iya utang? 10,000 talents. So pila na ka years nga obrahan mo, kulang pang imo kabuhi para mabayaran mo na. So paano na lang ni ang 10,000 talents nga utang? Imposible gid mabayaran. No? 25, but for as much as he had not to pay, his Lord commanded him to be sold and his wife and children
and all that he had, and payment to be made. So, since hindi siya kabayad, nagsugo ang hari nga ibaligya na lang siya. Opo ng iya asawa, kabataan, kag tanan nga may ara siya. In other words, kwaon sa iya ang tanan bilang kabayaran sa iya utang. Pati ang iya kaugalingon. 26, the servant therefore fell down and worshipped him, saying, Lord, have patience with me, and I will pay thee all. Nagpakitluoy siya sa hari. Hambal niya, pasensyahi ko, Lord, tagai pa ko sang tsansa, nga mabayaran ko ang tanan ko nga utang sa inyo. So kapangayo siya sang tsansa nga makabayad pa siya. Hindi niya pag-gets nga kaimposible na gani nga makabayad pa siya. Kay kadako sa iyang utang. So kaysa mo man kita na sa Diyos, no? Lord, tagai pa ko tsansa. Lord, mamayo na gid ko subong. Mabag-o na gid ko. Tadlungon ko na gid this time ang kabuhi ko. And yes, gusto sang Diyos nga maghinulsol kita kag magbag-o. Pero dapat naton maintindihan nga may mga butang sa aton nga kabuhi nga hindi ta kaya kay uhon. Hindi ta kaya tadlungon nga sa aton lang kaugalingon. May mga utang nga hindi ta kaya bayaran bisan ano obrahon naton. And the only thing nga kinanglan naton is ang kaluoy sang Diyos sa aton. Ang mercy sang Diyos. So muna ang kinanglan sang sini nga servant sa aton nga parable. Gapangayo siya sang palugit sa hari. Gapangayo siya more time para mabayaran niyang iautang. Pero ano ang ginhatag sang hari siya? Mercy. Kaluoy. Sa 27, then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. So, grabe no? Imagine natin kung may dako pang utang subong kag wala kagin pabayad. So ano ayan pamatsyag ta? No, Sister Yan. May ginahambal, Sister Yan. Tawhay. Ang imong agtang maklaro na nga nagakunot ba? So mamag-an ang aton kabuhi. So ari 10,000 talents. So butang ta mga more or less 30 billion pesos. Rough estimate lang ni, no? Kay kadamo sa mga equivalent niya kung itun-an mo. So basta ang punto diri nga dako-dako ang iya utang kag imposible gid nga mabayaran. Pero wala naghambal ang hari nga sige, tagaan ta ka another 10 years para mabayaran mo ang utang. Kay bisan pila pa katuig ang ihatag sa iya, hindi niya gid mabayaran. No, ano ang hambal sa hari? Okay, ginapatawad ta na ikaw. Wala ka na utang, Sister Yen. Wala ka na utang. Wala ka na kinanglan pa problemahon. So mga kauturan, ang ini nga servant naga-represent sa aton. May ara kita utang nga bisan ano naton kamaayo. Hindi ta kaya bayaran. And only ang mercy sang Diyos ang pwede lang makapanas. Wala tagin pangabulayan, hindi naton deserve. Ginhatag niya lang sa aton ang kapatawaran sang aton nga mga sala. We were just forgiven. Now sa 28, but the same servant went out and found one of his fellow servants, which owed him 100 pence, and he laid hands on him and took him by the throat, saying,
Pay me that thou owest. So umuna di ang turning point. Ang ini nga servant, ang servant nga ginpatawad, ang servant nga gin-free sa iya mga utang. Ang servant nga nakabaton sang kaluoy, naglakat sa kuno, kag nakita niya ang isa pagid ka servant nga may utang sa iya 100 pence. So gamay lang gid ni kaayo kumpara sa iya utang nga 10,000 talents. Kaya ang 100 pence equivalent siya sa 100 days nga sweldo. 100 days nga sweldo. Compared sa 10,000 talents, nga ang 1 talent lang, 15 to 20 years na nga sweldo sa ordinaryong worker. So ang ini nga servant, nga may dako-dako nga utang, pero ginpatawad, karon nakita niyang isa pagid ka servant nga may utang sa iya, he laid hands on him and took him by the throat, saying, "Pay me that thou owest." So, ginpuwersa niya physically ang tao nga may utang sa iya. Ginsakmal niya sa liog, kagambaya, padiin ka. Bayre ko sa utang mo. So, ang servant nga ginkaluuyan, wala kaluoy sa iban. So, gakatabo ni Ayhan sa aton. Lord, thank you sa paghatag mo sang tsansa sa akon. Thank you sa pagpatawad mo sa akon. Pero kung madumduman naton ang mga tao nga nagsakit sa aton, gakalipat kita nga ginpatawad man lang kita. Kay Lord, ginamoy ako niho. Sakit kaayo. Dako-dako gid sang sala niya sa akon. So diin bala ang mas dako? Ang sala sang iban nga tao sa imo or ang mercy nga nabato nimo sa Dios? Ang 10,000 talents or ang 100 pence? Diin bala ang mas dako? So amo ini ang punto sang sini nga parabol nga ginpatawad man lang kita. Amen. Verse 29, and his fellow servant fell down at his feet and besought him, saying, "Have patience with me, and I will pay thee all." So nagpakitluoy man sa iya ang tao nga ini nga may utang sa iya. Sa 30, and he would not. So ginpatawad niya bala? Wala. He would not, but went and cast him into prison till he should pay the debt. So ano ginubra niya? Ginpapriso niya ang tao hasta nga makabayad. So ang ginpatawad, wala nagpatawad. 31. So when his fellow servants saw what was done, they were very sorry and came and told unto their Lord all that was done. So sang nakita sang iban nga servants, ang ginobra sang sini nga servant, nasubuan sila. Ang iya unforgiveness nakita sang iban nga tao sa palibot niya. So karon ginsugid ni nila sa hari ang natabo. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, "O thou wicked servant, I forgave thee all that debt because thou desirest me." So ginpatawag siya sang hari kag ginhambalan, "Thou wicked servant." Malain ka nga klase sang alagad. Ginpatawad ka sang tanan mo nga utang kay ginayo mo ko, nagpakitluoy ka sa akon. Bukod silingon, nalipat ka na, nga ginpatawad talang ka. So, may mga tao nga ginpatawad lang sa Diyos, pero abi nila, karapatan to nila, nga ginpatawad sila sa Diyos. Nga kung istorya sila sang sala sang iban, magmulay sila sang tao, daw wala bilin.
daw wala gid hinimuan nga husto, wala gid hinimuan nga kaayohan. So kung may ara pa kita sina mga kauturan, kay hindi malikawan tao lang kita. Kung may ara pa kita sina nga mga remnants sa kung ano man ang na-experience naton, subong aga, let's cleanse our hearts. And let's be reminded that we were just forgiven. The 33, shouldest not thou also have had compassion on thy fellow servant, even as I had pity on thee? So siling sa ngari, hindi bala dapat maluoy ka man sa pareho mong alagad, kay ginkaluuyan taman lang ka? I had pity on thee. Ginkaluuyan ka lang. Ginkaluuyan lang kita sang Diyos. Galing kay gakadumduman ko, Lord, ang mga natabo. Gakadumduman ko ang ginhambal sa akon nga nagpilas sang akon balatyago. Gakadumduman ko ang mga ginubra sa akon nga hindi husto. Gakadumduman ko ang sakit every time magsulod sila sa pinsar ko. Pero kitaya mga kauturan, basi may nasakit man kita nga mga balatyagon tungod sa aton nga mga words or tungod sang naobra man naton sa iban. Or base may mga na-offend man kita, or base may gintrato man kita nga hindi amo. Kay hindi malang kita ang may reklamo sa iban nga tao. Base ang iban nga tao may reklamo man sa aton. So let's not think so highly of ourselves. Hindi gid kita magpinsar nga mas taas kita sa iban, or mas maayo kita sa iban. Kay ginkaluoyan man lang kita sa Diyos. Now, kung may sala man gid ang iban nga tao sa aton, ihatag ta ina sa Diyos. Let God be the judge. Hindi ta kinahanglan nga kita gid ang maghusga sa iban, nga kita gid ang manimalos sa iban. Kaya nga aton nga responsibilidad ya hindi ang pag-judge sa iban, kay iyan ay obra sang Diyos. Ang aton nga responsibilidad ang magpatawad kag ang pag-move on para mapuslan kita. So, it doesn't mean nga kalimtan ta na lang ang natabo sa aton. It doesn't mean we have to go back to the way things were. Pwede kita ka-forgive and move on. Pwede kita ka-forgive and still have boundaries. Pwede kita ka-forgive and learn from what happened. Kay wala man kita gintawag sang Dios para usikan nato ng aton nga tiyempo sa lugar kung diin kita kakasakitan, kung diin kita gakapilasan. We can forgive the past without living in the past. That's why kinahanglan naton desisyonan nga hindi ni naton pagdala-dalahon hasta mintras ang mga kabugatan sa aton tagipusoon. Ihatag naton sa Dios kay iya inaobra. Ang aton nga obra ang magpatawad, ang magpalangga, kag ang magpadayon sa pagpangalagad. Kung hindi ta gusto mag-end up kangay sa sining unforgiving servant. So imagine nun naton ang grasya, ang mercy sang Diyos sa aton. Nga hindi naton deserve pero ginpatawad niya kita. Amo man ang iya nga gugma sa aton. Kung kisa makita naton mga gapasaway bala, no? Diri na naton maintindihan ang gugma sang Dios. Kay ginpalangga niya kita biskan kapasaway sa aton. Amo na nga hindi kita maguntat saway or maguntat ugtas. Kay ang Dios amo man na ang iya gugma sa aton.
Now sa 34, and his Lord was wroth. So grabe ang kaakig sang hari sa sini nga servant. And delivered him to the tormentors till he should pay all that was due unto him. Ginpadala siya sa mga tormentors o kung sa mga taong masilot or mapanish sa iya hasta nga makabayad siya. So, paano na? Kay imposible na yung makabayad siya. So, basi wala man untat nga torment sa iya, no? So, kung lang tawo na to, napanas ng iya mga sala or napanas ng iya nga utang, but because of his unforgiveness, ginbalik sa iya. Ang iya utang, ginpabayran liwat sa iya. 35, so likewise shall my heavenly Father do also unto you, if you from your hearts forgive not everyone his brother their trespasses. So this is no longer about the servant. This is now about us. Kung hindi ta kuno makapatawad sa sala sang aton nga utod, amo mani ang matabo sa aton. If ye from your hearts forgive not. Butsilingon, kung magpatawad kita, dapat halin sa tagipusoon. Hindi lang hasta sa baba na okay, nakapatawad na kuya. Pero deep inside, wala pa. May bitterness pagyapon, may hinanakit pagyapon. May ara pa kita desire, gusto ta makita ang ina nga tao nga nagasuffer gid sa mga consequences niya sa sini nga kabuhi. So that is bitterness. So Jesus is talking about genuine forgiveness from the heart. Siling ni Jesus sa Matthew 6:12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Kag sa verse 15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So kung hindi kita kapatawad sa iban, ang Amay hindi man magpatawad sa aton. Amo ni siya ka big deal ang pagpatawad sa Diyos. Kaya mo ni ang heart sang gospel. Kay kita, ginpatawad man lang kita, bisan hindi naton deserve, ginkaluuyan man lang kita, gintagaan man lang kita tsansa. So, sinugid kita nga hindi kita makapatawad sa iban. So, mga kauturan, hindi kita malipat sang kaayos sang Diyos sa aton nga kabuhi. Nga bisan kadamo kita sa sala, ginpatawad niya kita. Kadamo kita sa mga kasawayan, ginpatawad niya kita. May mga pagsuway kita sa mga sugo niya kisa or perme, ginpatawad niya kita. Bisan patigas ang aton nga ulo, ginpatawad niya kita. We were just forgiven. So mga kauturan, ang pulong sa Diyos nag-remind sa aton subong agad to do the same, to forgive. Wala ko kabalo kung sino ang mga tao nga kinanglan ninyo patawaron subong aga, but from your heart, learn to forgive. Hindi para sa mga tao ang kinanglan nato ni forgive, but para sa imo. O hindi pag-ialaw nga hasta mintras ikaw ang halaka daladala sang mga kabugatan sa imong tagipuso. Ihatag kay Jesus, ihatag sa Diyos, because life is good. Life is better kung wala kita mga kabugatan nga ginadaladala. Kung may ara pa kita dira bitterness, let it go.
Kung may ara pa kita da mga kaakig sa aton nga balatsagon, let it go. Kung may ara kita unforgiveness, ihatag kay Jesus. Kung may ara pa dira mga pangalan or itsura sa mga tao or memory nga naga-replay sa imo nga pinsar kag nagakos sang sakit sa imo balatsagon, ihatag kay Jesus. And He will take care of it. And because there is freedom in forgiveness. So mga kauturan, you were just forgiven. And because you were just forgiven, you must also forgive. Amen? Thank you, Jesus. May God bless everyone. Let's all stand and worship Jesus.